Ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Biyernes, kapiesta ng Poong Nazareno, Enero 9, 2015. Sa ulo ng ating mga balita, mga kaibigan, ilang deboto ay nagkasakitan na raw bago pa man umusad ang andas ng itim na Nazareno dyan sa Luneta papuntang Quiapo Church. Libo-libong deboto nagpalipas na magdamag sa Luneta para sa pahalik at makasama sa traslasyon ngayong umaga. Sa Quiapo Church, tuloy-tuloy din ang misa habang hinaantay ang puon. Sa Cagayan de Oro, nasa 100,000 mga deboto lumahok sa prosesyon ng itim na Nazareno kahit umuulan. Mga suspect na sapilitang nagpagamit ng shabu sa isang binata dyan sa Bicol Region, pinaghahanap ng mga otoridad. Mga madring Pinoy sa Rome, Italy, naniniwalang pagkakaisa ng bawat relihiyon ang dala ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Malalakas na hangin at ulan ramdam ngayon ng mga OFWs dun sa Israel dahil sa bagyo. Sa international news naman, suspect sa terror attack sa Paris nasa no-fly list ng Amerika. Nagsanay daw sa Al-Qaeda sa Yemen. Samantala, buntot ng AirAsia na bumagsak dyan sa Java Sea, iaahon ngayong araw mula sa dagat. Sa showbiz pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant, kasama na sa mga early favorite, habang Manny Pacquiao wala pang kumpirmasyon kung magiging judge sa naturang beauty pageant. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa mga sandaling ito, mga kaibigan, ay agad tayong tumungo dyan sa Luneta Park at alamin natin ang sitwasyon sapagkat mag-uumpisa na ata ang traslasyon ngayon o ang pag-prosesyon mula dyan sa Luneta Park papuntang Quiapo Church ng imahe ng Poong Nazareno at nakatutok ngayon ang ating coverage team. Nandun si Bombo Dennis Amito, si Bombo Kevin Fuentes, si Bombo Gerald Olip. Unahin natin si Bombo Kevin Fuentes, mga kaibigan, kung umusad na nga ba itong andas ng Poong Nazareno. Direktamente live mula dyan sa Luneta Park, sa lungsod ng Maynila, nandun si Bombo Kevin. Bombo Kevin, kumusta dyan? Bombo June, grabe ngayon ang buhos ng mga tao dito ngayon sa Macrino Grandstand sa Luneta, Maynila. Ngayon, Bombo June, ang sitwasyon natin ngayon dito ay pinapakiusapan muna itong mga tao, itong mga deboto na bumaba sa andas kung saan yung imahe ng itim na Nazareno na para masimulan na itong posisyon papuntang mula dito galing sa Crino papuntang Luneta, Bombo June. So, ano bang nangyayari, Bombo Kevin? Hindi pa umuusad yung mga tao nagsipag-akyata na dyan sa andas? Ito, Bombo June, sitwasyon dito, Bombo June, bali pinapababa muna itong mga deboto para maikabit itong tali. Yung tali? Para masimulan na, Bombo June, para masimulan na itong andas. Ng alas 6:15 ng umaga, inakyat na itong Nazareno, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin umuusad o hindi pa nakaalis sa lugar itong imahe, Bombo June. Okay. Hanggat hindi na ikakabit yung lubid, yung tali, hindi makakausad. Yes, Bombo Bakit June, tama yan, Bombo June. Nagkakagulo na naman. Kasi ang schedule, ano bang schedule? Dapat alas 6, di ba? Dapat alas 6, Bombo June. Aalis na dapat papuntang dito Quirino, papuntang Quiapo, madala na sa Quiapo. So, yun nga, nagkakagulo yung mga tao dito, nagsisiksikan, grabe yung tulakan. So, yun, pinapakausapan ng matinding na makipag-organize na bumaba muna, hintayin na ikabit yung tali, Bombo June. Okay. So yung iba siguro pumapahid na ng mga towel nila, nais ng makasampa. Kasi para sa kanila, kung makasampa ka dyan, makahawak ka man lamang dun sa imahe ng Poong Nazareno o sa cross o ano dyan, tapos ka na, makakaalis ka na. So hindi mapigil yung tao ngayon, bumuhos na, ika nga. So maaring maantala ng lalo yung pag-alis ng puon, anang andas. Oo, tama yan, Bombo June, kasi grabe nga yung buhos. So ito yung asa na pag nakabit na ito, yung tali ay makakaalis na itong imahe ng Nazareno na nakapwesto sa may Bombo June. Okay, napakarami na yung video, yung feed ninyo dito sa amin. Makikita nyo mga kaibigan anyway sa ating video streaming, yung kapal ng buhos ng tao dyan sa Luneta Park. Umpisa pa lamang yan ng traslasyon papuntang Quiapo Church. Ano? Bombo Kevin,
bakit ganun nakarami yung tao ngayon dyan? Dyan ba sila magdamag na natulog o talagang nagpuyat sila dyan dahil kagabi may pahalik dyan? Paano? Bombo June, yung iba Bombo June dito na natulog, yung iba madaling araw gumising at tumuha agad sa Luneta upang masaksihan nga itong pagkakaroon posisyon Bombo June dito sa may grandstand. Oo, gaano ka... Grabe yung mga paniniwala ng mga tao Bombo June kasi yung buhos ng tao ibang-iba, sobrang dami, sobrang kapal ng tao na gustong makapunta dun sa may imahe ng Nazareno Bombo June. Oo, so mula dyan sa mismong Quirino Grandstand, puno ng tao yan hanggang doon sa Kalabaw. Yung Kalabaw sa kabila yun eh. Oo, so, tama Bombo June. Lahat may tao yan. May yung magpamilya yan eh. Hindi lang mister, andyan si Mrs., andyan yung mga anak, may mga tent, dyan natulog, nagdala ng pagkain, namigay ng pagkain. May marami siguro dyan nagbebenta kung ano-ano na imahe ng Pong Nazareno. Oo, tama Bombo June. So ito nga Bombo June, kanina bago magsimula itong bago ginanap itong mga pag-akyat nitong imahe ng Nazareno ay nagbigay muna ng basbas itong si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga deboto na dadalo hanggang mamaya sa imahe sa papuntang Quiapo Bombo June. So ito ngayon nakantabay na rin yung mga volunteers natin dito, mga ambulansya para sa tulong na medikal at pati na rin yung mga kapulisan Bombo June ay nakaantabay na rin dito sa lugar upang tumulong at syempre magbantay na rin. At sa ngayon Bombo June yung panahon natin dito medyo maganda ng panahon kung kukumpara kanina na umaambon-ambon pa Bombo June. Okay, sige, standby ka dyan Bombo Kevin Fuentes. Sa kabilang banda, alamin nga natin kung saan naroroon si Bombo Dennis Hamito na nakatutok din dyan sa translasyon. Bombo Dennis! Yes, mga kaibigan, Bombo June, ngayon ay nasa 6 na po katao na ang mga italang sugatan at nasaktan kaugnay ng patuloy na pagtugaygay dito sa itim na Nazareno de Quiapo. At karamihan dito, Bombo June, mga kaibigan, ay himatay dahil sa siksikan ng tao. May ilan din dito na naitala tayo natapunan ng mainit na tubig. Yung iba kasi dito, nagbaon na yung kanilang almusal, dito na sila kumain kasama yung kanilang pamilya. Sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio dito kay Ginoong Ryan Bautista, sa dito, isang deboto, kasama niya yung kanyang pamilya Bombo June. At madaling araw pa sila dumating doon, alas 4 ay nandito na sila at nakita niya yung ilan sa mga sitwasyon nga dito at natanong natin kanina kung bakit may mga nahimatay at naisugod na dito sa mga rescue unit ng Philippine Red Cross, gayon din ng ilang volunteer organization na naglalapat ng lunas sa ilan sa ating mga kababayan. So ngayon ay patuloy pa naman itong pagbabantay ng ating mga otoridad at sinamahan ko muna dito si Bombo Kevin sa Luneta Park. Mamaya-maya uunahan ko itong prosesyon at didiretso ako sa bahagi ng Basilica Minore dyan sa Quiapo Church upang tingnan naman yung mga sitwasyon doon sa naturang lugar. How's that, Bombo June? Oo, ganon kaaga Bombo Dennis. Wala pang init ngayon, marami nang hinimatay. Inaasahan natin yung traslasyon na yan, yung prosesyon, abot ng halos 20 oras yan. Naway, wala namang lalo pang masaktan mamaya, lalo na sa kasagsagan ng sikat ng araw. Tama yan. At sana nga, kung sakasakali man, yung mga minor lamang. Sapagkat normal talaga, taon-taon yan, ay nasa 5 hanggang 6 na taon na tayong nagko-cover ng ganitong sitwasyon. Talagang normal na may mga nahihimatay dahil nga sa init ng panahon. At pero ngayon medyo makulimlim yung panahon dito, Bombo June. In fact, kaninang madaling araw ay bahagya pang umambon. So medyo may cooling effect ito dito sa ating mga kababayan. Pero magkaganon pa man, yung siksikan kasi, yung init dahil sa siksikan ng tao, iba yung temperatura ng bawat tao na nagsisiksikan. Kaya naman, dun pa lang sa pahalik, mahigit 10 na yung nahimatay at ngayon ay nadala dito sa mga malapit na mga volunteer ng Philippine Red Cross at maging yung Bureau of Fire Protection ay merong mga rescue units na nakatalaga rito upang magbigay ng pangunang lunas. Sige, Bombo Dennis, standby kayo dyan, babalikan ka namin dyan. I-check ko muna ang linya din ni Bombo Gerald Biolep. Alamin nga natin ang kinaroroonan niya ngayon at alamin din natin kung yung andas na yan ay umusad na nga ba, Bombo Gerald?
Yes, Bombo June, pansamantalang itinigil ito ngang translasyon ng Poong Nazareno at pinapaatras ang mga deboto dahil hindi pa naikabit ang itong lubid sa magkabilang dako. Oh, hanggang ngayon, kanina pa yan. Ang sabi ni Bombo Kevin kanina, hindi nga maikabit hanggang ngayon. Oh, so hindi pa rin nakakausad pala. Masyado kasing makapal itong mga tao na dumudumog dito sa harapan ng Poong Nazareno, kaya't hindi nila mailagay itong tali, Bombo Elmar, at sa ngayon ay hinihila Bombo June, hinihila itong tali para maikabit itong tali sa magkabilang dulo nga nitong andas. Itong andas ay ginawa ito ng Saraw Motors at siniguro nila na hindi magkakaroon ng aberya kagaya nung nangyari noong 2012. So bandang 6:40. Yung time na yun, Bombo Gerald, maagaw kita, no? Natanggal kasi yung gulong nun eh. Kaya hirap umusad yung andas, kaya ganun katagal yung prosesyon nun. Oo, Bombo June, abot ng 22 hours and ang normal lang ay itong translasyon ay 19 hours. Kanina, Bombo June, ang sabi nila, ang sabi ng mga organizers, kasi 6:15 nang dinala ang Black Nazarene sa andas, ay parang maganda yung sistema kasi naisakay kaagad. Mabilis pero noong nakalagay na ito sa ibabaw ng andas ay agad nagkaroon ng aberya dahil nga itong mga tao hindi na nakontrol at umaakyat sa para mahawakan itong Poong Nazareno. Kung mapapanood, bigyan natin ng konting view itong mga listeners natin. Kung napapanood nila yung mga concert sa ibang bansa kagaya ng Woodstock, parang ganon, yung mga tao nasa ibabaw na rin ng mga tao, naglalakad sila para makahawak dito sa Poong Nazareno. Bandang 6:45 naman nang iniladlad ang lubid sa magkabilang bahagi, pero ito nga hinila muli ito kaya hindi nakarating. Siguro yung iba hinihila nila, akala nila nakakabit na doon sa andas. Ayun. Hinihila nila, hindi pala nakakabit, kaya hirap na hirap ngayon. So kanya-kanyang panata kasi yan. Makahawak ka sa lubid, ako okay na ako. Makahawak ako sa andas o kaya doon sa cross o sa poon mismo, okay na ako, aalis na ako. So ngayon bumubuhos na yung tao papunta diyan sa mismong andas na yan. Last year kasi nagkakagulo, Bombo Gerald, sapagkat hindi pa tapos yung misa kasi noon almost 6 o'clock hindi pa tapos yung misa, sumugod na yung tao dyan sa puon, sa imahe ng itim na Nazareno, kaya lalong na antala. So ngayon, problema, hindi makabit yung lubid na yan. Yes, Bombo June. And kanina, medyo organisado kasi nung pagdala nitong poon doon sa may andas ay wala pa itong mga taong dumagsa. Anong naikarga na, ang akala siguro ng mga deboto, Bombo June, ay naitali na itong dalawang tali kaya hinihila, kaya naman hindi tuloy maikabit and nagbabala nga itong organizers na hindi uusad ang translasyon kapag hindi mo naaatras ang mga deboto para ilagay ng maayos itong lubid, Bombo June. At kaugnay niyan ay ibigay natin itong ruta na dadaanan ng itong translasyon mula Quirino Grandstand sa Rizal Park ay kakanan sa Katikbak Drive through Padre Burgos Street at kakaliwa sa Taft Avenue through Jones Bridge at kakanan ng Escolta. Medyo nagkaroon ng kaunting rerouting dito, Bombo June, dahil sa nasunog nga na building dito sa may Escolta at sinabi kanina ni Vice Mayor Isko Moreno na baka 30 minutes yung maidagdag na itong maantala ng 30 minutes or tatagal ng 30 minutes dahil nga sa rerouting, dahil itong building ay may nahuhulog na mga debris na maaring ikasugat ng mga deboto at maaari din umanong magiba ang building dahil sa vibration na idudulot ng mga deboto. Kung imagine natin na mahigit 1 milyon, kaya may vibration dyan sa building na maaaring maging sanhi para matumba at magkakaroon nga ng disgrasya. So from Escolta, kakaliwa ulit sa Carlos Palanca Street through Quezon Bridge. And then kakaliwa ulit sa Quezon Boulevard, kakanan sa Arlegui Street, kakanan ulit sa Fraternal Street, kakanan sa Vergara Street, sa Duque de Albay Street naman, kakaliwa ulit ng Castillejo Street, kakaliwa sa Farnesio Street, kakanan sa Arlegui Street,
left sa Nepomuceno, left sa Aguila, right doon sa Carcer Street, right sa Hidalgo through Plaza del Carmen, left sa Bilibid Viejo through Hilpuyat, left sa Guzman Street, right sa Hidalgo Street, left sa Barbosa Street, right sa Globo de Oro through Quezon Bridge sa ilalim, kaliwa or kakanan ulit sa Palangka Street, at kakanan sa Villalobos through Plaza Miranda. Aabutin ito, Bombo Elmar or Bombo June ng 19 hours, pero hindi natin alam, hindi natin nakuha yung eksakto kung ilang kilometro itong dadaanan ng translasyon ngayong taon na kasi Bombo. Nagbago kasi Bombo June. Sige. Napapansin ko sa video ninyo, yung mga tumatapon ng towel, nakakabalik din sa may-ari, no? Para bang sasabong, no? Kung sino yung tumataya, alam mo kung saan galing yung tumataya. Diyan parang ika nga alon ng tao yan. Napakarami. Yung ulo mo, mga halos puspuro na makikita mo. Pero yung nakasakay sa andas, kung saan nanggaling yung towel, na ibabalik sa may-ari, no? Yes, Bombo Jun, at marami kasi itong nangangasiwa din, and then itong pag-alon pala ng mga tao, isang technique yan para makaikot yung iba, para makahawak sa lubid, kasi yun yung aim nila, na mahawakan yung bigayan lubid. din ika nga. Yes, Bombo Sige, Jun. Bombo Gerald, balikan kita dyan sapagkat hindi lang sa Metro Manila ang selebrasyon ng kapistahan ng Poong Nazareno, no? Maging dun sa Northern Mindanao. Balikan ko kayo dyan mamaya, yung ating coverage team. Check natin ang linya ng Bombo Radio Cagayan de Oro, mga kaibigan, sapagkat libo-libo ring mga deboto ang dumalo sa prosesyon ngayong araw doon ng Poong Nazareno. Kahit yan ay umuulan, may detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nagpapatuloy sa ngayon ang prosesyon ng itim na Nazareno kahit pa nakaranas ng mga pagulan ang lungsod. Sinimulan ang misa sa may Palay Sports Center kinamadaling araw kung saan inilagay ang rebulto ng Black Nazarene. Ang Kora Paroko sa Nazarene Church sa si Father Alan Pulgo ang siyang nanguna sa ginawang misa na dinaluhan ng libuang deboto galing sa iba't ibang parte ng Mindanao. May mga fireworks display pang ginawa pagkatapos na nasabing misa. Nagsimula sa Palay Sports Center ang prosesyon. Dumaan sa Likuan Junction, Julio Pacana Street, Valley Street patungong Gabucain, Agora area at pabalik sa Nazarene Church. Sa ngayon, umaabot sa 100,000 ka mga deboto ang sumali sa prosesyon. Mayroong human shields na nilagay ang militar at kapulisan sa karo kung saan inilagay ang rebulto ng Black Nazarene. Una nito, naka-high alert ngayon ang kapulisan at kasundaluhan sa pista ng Black Nazarene. Ito matapos may natanggap na banta ng terorismo ang lungsod sa gagawing prosesyon. Nagbanta si Cagayan de Oro City Police Office Operations Branch Head Colonel Lemulgunda na kanilang hulihid ang mga debotong hindi sumusunod sa kanilang panuntunan, katulad ng magsuot ng sombrero at magdala ng backpack. Binawalan din nila na sumali sa prosesyon ang mga bata, buntis, mga disabled, matanda at mga lasing upang maiwasan ang aksidente. Yan ang ulat galing sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo Jane Buna para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Diyan sa Bicol Region, mga kaibigan, meron daw barangay kapitan at pulis nagkatutukan daw ng baril. May detalyeng Bombo Radio Legazpi. Patuloy ngayon na iniimbestigahan ng Albay Police Provincial Office ang nangyaring panunutok ng baril ng pulis sa isang kapitan sa lungsod ng Legazpi dito sa Lalawigan. Kinilala ang biktima na si Barangay Captain Rolando Aringo ng Barangay San Francisco, habang ang suspect naman ay si PO3 Ferdinand Castuera ng Maanito Municipal Police Station. Una nga rito, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa dahil umano sa nakakasilaw na headlight ng motorsiklo ni Aringo na siya namang ikinagalit ni Castuera, kaya naman sinigawan nito ang kapitana. Kasunod nito, nilapitan ng barangay official ang police officer upang tanungin kung ano ang problema nito, ngunit agad umano itong bumunt ng baril na nagresulta sa komosyon kung saan nagpambuno pa ang dalawa. Maswerte naman na naagaw ni Aringo ang baril dahil sa kalasingan ng pulis at tumakbo na ito palayo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa pagresolba sa problema upang mapanagot ang pulis na umabuso sa kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang service firearm. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo.
Sa Negros Occidental, bunso pinagsasaksak patay ng siman na kuya dahil daw sa selos. Paano nangyari ito? May detalyeng Bombo Radyo Bacolod. Patay ang isang negosyante matapos pagsasaksakin ng sariling nakatatandang kapatid sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ang biktima ay kinilalang si Reynante Zapacha, 32 anyos at may maliit na negosyo, habang kinilala naman ang suspect na sarili lamang nitong nakatatandang kapatid na si Arvinel Zapacha, 40 anyos, na isang seaman at kakababa pa lamang ng barko. Sinabi ng ama ng magkapatid na si Aaron Zapacha, 65 anyos, nagkakainuman lamang ang dalawa nang bigla na lamang nitong narinig ang bunsong anak na naghahamong makipagsuntukan sa nakatatandang kapatid. Lingid sa kaalaman ni Reynante ay may dala palang kutsilyo ang kuya nito na siyang isinaksak sa kanya ng 3 beses na tumama sa kanyang dibdib na siyang kanyang agad na ikinamatay sa kaliwang kamay at sa kanang binti. Ayon sa ama, maaaring ang selos o inggit sa pagitan ng magkapatid ang pinag-ugatan na madugong krimen. Nakakulong na sa ngayon ang nakatatandang Zapacha at nakatandang sampahan ng kaso ngayong araw. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang pagbisita ng Santo Papa, the Bombo Radio and Star FM Special Coverage. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Dios. God bless you. Mga madring Pinoy sa Rome, Italy, naniniwalang pagkakaisa ng bawat relihiyon ang dala ni Pope Francis sa pagbisita dito sa Pilipinas. May detalyeng Bombo Radyo Vegan. Pagkakaisa ng bawat relihiyon at sektor ang dala ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Ito ang pinaniniwalaan ng lahat ng mga madreng Pinoy sa Rome, Italy, partikular na sa Reparative Sisters of the Sacred Heart. Sa pakikipagpanayam ng Bombo Radyo Vegan kay Sister Maria Roma Tubanya na Tubong Abra, na ngayon ay kabilang na sa nasabing kumbento, nagagalak sila na isa ang bansang Pilipinas sa napili ni Pope Francis na dalawin. Malaki ang paniniwala nila na ang pagbisita ng Santo Papa ay siya ring daan ng pagkakaisa ng lahat ng mga relihiyon sa ating bansa at sa buong mundo. Matatanda ang kinumpirma ng ilang Muslim na makikisa sila sa papal visit at naniniwala silang hindi naiiba si Pope Francis sa isang imam o prayer leader ng isang moske dahil pareho ang kanilang layunin. Ito ay ang pagsulong nila ng pagkakaisa ng bawat relihiyon. Matatanda ang nanawagan rin sila hinggil sa kapayapaan sa pagbisita ni Pope Francis. Dagdag pa ni Sister Roma Tubanya, makakatulong rin ang pagbisita ng Santo Papa para mabago ang simbahang Katolika na kung saan ay magkakaroon ng ibang aktibidad ang nasabing simbahan para mapalago ang pananampalataya ng mga parokyano. Sa ngayon, patuloy ang pag-aalay nila ng dasal para sa matiwasay at matagumpay na pagsasagawa ng mga aktibidad na pangungunahan ni Pope Francis sa bansa. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Si Bombo Eden Berunilla nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Kumustahin muna natin ating mga kababayan doon sa Israel sapagkat may bagyo raw doon. May detalyeng Bombo Radyo La Union. Nakakaranas ngayon ng malalakas na hangin at ulan ang bansang Israel sa pagpapatuloy ng winter season. Sa impormasyong ipinadala ni Monina Avraham, caregiver sa Tel Aviv, ipinagbigay alam nito na tila signal number 3 ngayon ang lakas ng bagyo doon. Paliwanag nito na walang pangalan ang mga bagyo sa nasabing bansa, pero bago pa ang paghagupit nito ay nakahanda na ang lahat ng mga mamamayan upang mailayo sa disgrasya. Inilarawan ni Avraham na sa ngayon ay nakakaramdam sila ng malalakas na hangin dahil sa epekto ng bagyo. Aniya, sa ngayon ay wala na ring snow sa nasabing bansa, pero ramdam pa rin ang epekto ng winter hanggang sa buwan ng Marso. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News. Bombo and Cheryl Aragon nag-uulat para sa Babasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Balikan muna natin ang traslasyon ng Poong Nazareno dyan sa Luneta, papuntang Quiapo Church. Nakausad na kaya, nasa sa linya, direktamente mula dyan sa Luneta. Nandun pa rin si Bombo Dennis Amito. Bombo Dennis!
Yes, Bombo June, mga kaibigan, nasa 10 hanggang 15,000 katao na itong nasa harapan ng mismong Quirino Grandstand, kung saan ay patuloy pa itong nadaragdagan mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ganun din yung mga pinakamalapit na probinsya ay nakikibahagi rin dito. Katulad ng nabanggit natin kanina, Bombo June, yung sa Cavite at Bulacan ay may mga deboto na nakarating na rin dito. At siguro masubukan natin makapanayam yung ilan sa mga deboto. Sige. Eto, subukan natin. Boss, taga saan po kayo? Ano po pangalan nyo? Kami po, Valenzuela. Eto, Bombo June, taga Valenzuela. Ilang katao po yung kasama nyo sa grupo? Marami po eh. Marami po kami, marami. Kayo po ay membro ng isang grupo dun po sa Valenzuela, tama po ba? Opo. Eto, Bombo June ay nanggaling sa Valenzuela. Miyembro siya ng isang grupo ng mga deboto mula dun sa kanilang lugar. May kasama po kayong replikang dala o anong... Ando pa po sa dulo eh. Ando pa po yung aming... yung replika nila, Bombo June, na kasama, naipit pa ng siksikan ng tao, nandun pa sa dulo. Pero sila, andito na sila sa Luneta area at nag-aantay sa pagsisimula ng prosesyon ng itim na Nazareno. So, ilan lamang ito sa mga grupo na nandito. Ito yung mga deboto at yung ilan sa kanila ay hihila din ang kanilang sariling replika. Sinasabi nga ni sa kalipas na taon na itong mga replika ang isa sa nagiging dahilan kung bakit bahagyang bumabagal yung usad ng prosesyon. At noong 2012 ay inabot ka ito ng 22 hours. Kaya ito yung ilan sa mga tinitingnan natin kung ano yung magiging sitwasyon sa pagsisimula talaga ng pag-usad ng prosesyon sa mga paunahing lansangan dito sa lungsod ng Maynila. Bombo Dennis. Yes, Bombo June. Kausapin mo nga yan yung kaninang kausap mo kung yung personal na epekto sa kanya yung pagiging deboto niya. Ilang taon na at anong naging epekto sa kanya, anong kahilingan niya ngayon at anong ikangay biyaya niya natanggap? Okay, so matanong natin itong ano po yung mga personal request niyo? Bakit kayo namamanata dito sa itim na Nazareno? Baka trip lang. Wala Marami po. Marami. Masyadong maiyain sa Bombo June. Subukan natin si ate. Si ate. Kapag maliban doon sa kanyang itim na Nazarenong kasuotan, nakasuot din siya ng I Love Pope Francis. So, masubukan natin na ito. Ate, ano po pangalan nyo? Dimple po. Dimple, anong apelyido? Gonzales. Taga saan po si ate Dimple Gonzales? Taga Valenzuela po. Ilang taon na po kayong namamanata? Tsaka ano po yung mga personal nyong kahilingan? Bakit kayo sumasali dito sa prosesyon? 2 taon na po kaming namamanata. Tsaka para po sa pamilya namin, kalusugan unang-una, tsaka po sa magandang buhay, tsaka kayos para po sa mga nagtatrabaho sa amin. Bombo June, may katanungan ka ba? Sige nga, ilagay mo sa linya si... Hello, ma'am. Hello po. Magandang umaga sa inyo. Kayo, babae, kasi nakita ko ngayon sa mga video na dito sa Bombo Radio, na sobrang siksikan, puro lalaki. Kayo sasama hanggang Quiapo po ba? Opo, sasama po kami. Makipagsiksikan ka rin dyan sa mga, alam mo, puro lalaki yan. Napakasikip, ay maaring anong pwedeng mangyari sa inyo? Nag-ingat naman po kami. Last year, po kami. nung nakaraang taon, sumama ka rin mula Luneta hanggang Quiapo. Yun nga po, hindi po ako nakasama kaya ngayon. So ngayon, talaga magpapanata kami ngayon. Determinado kang sumama ngayon, ha? Okay. Apo. Ngayon, anong sa'yo, bilang isang deboto, anong biyaya na tanggap mo ikangay masabi mo na yan ay dahil sa tulong ng Poong Nazareno? Malusog po na baby itong nakaraang taon po. Saka magandang trabaho po para sa asawa ko. I see. Okay. So, buong pamilya kayo dyan? Bali kami lang po magkakapatid nang nakapunta po ngayon eh. Siyempre, wala dyan baby mo, yung mga maliliit yung wala po, iniwan ko po kasi pa lang po, 4 na buwan pa lang po. Okay. So, kailan pa kayo dyan? Ngayong umaga lang, kagabi pa? Kagabi pa po. Kagabi. So, magdamag kayo dyan? Nagmagdamag po kami. Yung biyahe, yung traslasyon, ang prosesyon mula Luneta hanggang Quiapo, yan halos 24 oras yan. Anong paghahandang ginawa nyo? May mga pagkain ba kayo? Paano yan? Yung tubig, kung saan kayo mag-CR, paano yan? Meron naman po kami, tsaka nakatulog din naman po kami kagabi ng sapat. Tsaka nakakain po kami.
Oo, kasi kayo, mga babae, kahit mga lalaki, nangangailangan ng tawag ng kalikasan, saan kayo umiihi? Saan kayo? Yung matanong ko lang. Hindi, ang ano po namin, bago po magsimula, maghanap na po talaga kami ng... Okay. Pinaghandaan. Kung saan... Papabawasan, saka ano... sige. Anyway, so paano yan? Bit-bit nyo yung baon nyo papunta doon sa Quiapo? O hindi na kayo makakalabas sa... Paano? Meron naman po ang baon yung sa may sasakyan po namin. May mga see. So meron talaga kayon palang sasakyan. Anyway, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Okay po, salamat. Okay. Pumbo Dennis. Yan na po dyan si Miss Dimple Gonzales. At Pumbo Dennis. ilan na yan doon sa mga talagang nagpuyat na dito sa Luneta Pike upang umantabay dito sa prosesyon ng itim na Nazareno. Bombo Dennis, kasi kahapon na pag-usapan natin yung adult diaper ng mga tagabantay ng MMDA. Ano ba, nakasuot na sila dyan ngayon? Ito, matanong natin tong isang traffic enforcer. Ayan, sige nga. Ito. Baka basa na. Ito yung mga taga... MMDA ba yan? Taga MMDA, Ayan, sige nga. Pwede mo makiabala ng konti. From MMDA po ba kayo, sir? Oo. Matanong lang po ng konti. May mga bagong policy po yung MMDA. Hindi. Hindi sila binigyan ng diaper. Karapatan Bambudyo na magsalita ukol dun sa pagpapasuot sa kanila ng diaper. So, siguro, respeto natin yung kanilang pananaw ukol dun dahil yung kanilang opisyal ang tanging binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Masabi lang naman kung suot niya o hindi hindi naman siguro paglabag yon. Pero sa tingin mo, may suot ba? Tingnan natin. Ngayon, hindi pa kasi gaano mapapansin pagka bagong suot pa lang ba mo dyan. Pero, ang marching order kasi, pagsusuotin lahat ng constable na nandito sa area ng Luneta area. So, mga kaibigan, yan yung ilan sa titignan natin kung ano din yung kanilang magiging sitwasyon mamaya kung talagang mananatili sila sa mga lansangan dahil yan yung mandato nila, manatili sa mga kalsada at iwasan na yung pagilid-gilid dahil kung kinakailangan niyang may tawag ng kalikasan, mapipilitan silang maghanap ng lugar na angkop para doon. Ngayon, nakasuot na sila ng diaper, mananatili na silang nandito sa gitna ng kalsada, Bombo Jun. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Okay, mula pa rin dito sa Luneta Park, kasama natin si Bombo Kevin Puentes at si Bombo Jun Puentes. Ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Boss Radio, Bombo! I-check ko ang linya ni Bombo Gerald Ulip kung umusad na nga ba, tuluyan na bang naikabit yung tali dun sa andas, Bombo Gerald? Yes, Bombo Jun, naantala na nga ng 30 minutes itong translasyon kung saan ang original Bombo Jun na itong original na schedule ay dapat alas 7 ng umaga ay nakausad na itong translasyon, ngunit hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglalagay sa tali at nakikita natin na marami, mas kumapal pa itong mga deboto at halos... Pero medyo umuusad na yung andas. Medyo umuusad. Bombo... Ay, hindi pa, Bombo Jun. Hindi pa umuusad. Nakikita natin na mas lalong dinumog itong harapan na bahagi ng andas at hinihiling ngayon ng mga organizers na umatras, layuan muna para mailagay yung tali, pero ganoon din, hindi pa rin natitinag at patuloy pa rin ang paglapit ng mga deboto. So, Bombo ang tanong, paano yan makausad kung kanina pa yan, mahigit isang oras na, hindi pa nakausad? Paano yung mga nangangasiwa dyan, wala bang nag-rescue? Paano maikabit yan para makausad yan? May mga pumunta ng pulis dito, Bombo Jun, sa likod at sila ang nangangasiwa, pero dito sa harap ay tila hindi nila makontrol itong mga tao at patuloy ang kanilang paglapit. Naghahagis pa rin sila ng mga panyo at kung anumang damit para maipunas sa poong Nazareno at ito yung kalagayan ngayon ay tila hindi pa mag-uumpisa kasi nga hindi pa nailalagay yung lubid. Dyan ang pinakahuling kwan muna kalagayan, Bombo Jun. Sige. Babalikan ka namin mamaya dyan, Bombo Gerald Ulip.
Mga kaibigan, patuloy lamang kayong umantabay sa ating mga sister stations sapagkat kung ano man ang kaganapan dyan sa Luneta Park papuntang Quiapo Church nitong andas ng itim na Nazareno ay ihahatid namin sa inyo. Yan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita dito sa Bonbon Network News Morning Edition. Ngayong araw ng Biyernes, kapistahan po tayo ngayon ng Puong Nazareno, January 9, 2015. At tulad nga ng sinabi ng ating mga field reporters mula dyan sa Luneta Park papuntang Quiapo Church ay halos hindi pa rin makausad sa mga sandaling ito yung andas na kung saan sakay doon ang imahe ng Puong Nazareno. Libo-libo ang sinasabi nga nila, hanggang 12 million ang inaasahang deboto ang bubuhos sa traslasyon na yan mula Luneta hanggang Quiapo. So may mga nasaktan na, may mga hinimatay, bagamat yan ay hindi naman gaano katindi yung init. Katunayan ngayon wala pang init mga kaibigan, pero may mga nasaktan ng mga deboto ng itim na Nazareno. Pansamantala, direktamente live mula dito sa Makati News Center, Manila. Ito ang inyong anchorman, si Bombo Jundeska, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News. Live simulcast nationwide.